Sa Cagayan naman, nagsimula nang bumalik ang ilang bakwit sa kanilang mga bahay sa Tuguegarao City. Pero may mga bahay pa ring lubog sa baha hanggang ngayon. At live mula sa Tuguegarao City, Cagayan, sa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta na ba ang lagay ng baharian? Nikki, unti-unti nang humuhupa ang baha dito sa Tuguegarao City, Cagayan. Sa katunayan, sa buong araw kalmado yung panahon, kaya naman yung ilan sa mga kapatid nating bakwit ay nagsimula ng umuwi sa kani-kanilang bahay. Abala na sa pag-aayos ng gamit ang pamilya ni Tatay Boyet. Lumikas sila matapos abutin ng baha ang kanilang bahay sa Barangay Sentro 10 sa Tuguegarao City. Bakas pang iniwang marka ng tubig na umabot hanggang bewang. Kwento ni Tatay Boyet, mabilis tumaas ang tubig sa kanila dahil umapaw ang Cagayan River. Siyempre andun na rin yung trauma, takot at saka walang makain man pag ganitong baha. Maasa lang sa ayuda. Bagamat bahagyang bumaba ang tubig, may ilang mga bahay pa rin ang lubog sa baha. Kaya may mga gamit na nasa bubungan pa rin. May ilan namang sa kalsada na natutulog kasama ang kanilang mga sinalbang gamit. Gaya ni Tatay Nestor na nagtitiis muna sa kalsada, lalo't lubog pa rin sa baha ang kanilang bahay. Siya muna ang nagbantay sa kanilang mga gamit at bahay habang nasa evacuation center ang kanyang mga anak. Daing niya sa pamahalaan. Pamilya ko, doon. Ako lang. Pero maliban. Hirap talaga. So, dami nang binubuhat ko. Hirap. Ito sana, pampaayos na ito bahay. Para tumaas ng konti. Yun lang. Tulong lang, konting tulong. Sa datos ng Tuguegarao CDRRMO, as of 5 a.m. ngayong araw, aabot pa sa higit 3,000 ang nasa evacuation center. As of 10 a.m. naman, nasa 9.7 meters na ang level ng tubig sa Bunton Bridge. Ito ang Bunton Bridge, isa ito sa pinakamahabang tulay dito sa Luzon na kumokonekta sa mga bayan ng Cagayan at Apayao. Mahigpit yung monitoring dyan ng lokal na pamahalaan, lalo't kahapon nga umabot sa critical level na higit 11 meters above sea level yung tubig dito na posibleng ang magdulot ng mass flooding kapag umapaw yan. Mabuti na lang daw at mula kagabi hanggang ngayon, unti-unti nang bumababa yung level ng tubig. Nagpamahagi na rin ng relief packs ang DSWD sa mga apektadong residente. Pero aminado ang pamahalaan ng Tuguegarao na hindi sapat ang mga relief packs sa dami ng apektado. We are really in need of more. Kasi kung hindi pa naman nakakalisyon, everyday bibigyan namin sila. Papakainin mo talaga. Nikki, kabilang din sa panawagan ng mga apektadong residente ay yung mga gamot kontra sa leptospirosis at alipunga. Yan muna ang latest mula rito sa Tuguegarao City, Cagayan. Balik sa inyo dyan, Nikki. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.